So, ngayong araw, June 2, 2025, ay naka-schedule sana yung pagtalakay doon sa impeachment case na isinampa ng mga grupo ng mga sa pangunguna ng akbayan sa Vice President Sara Duterte. Subalit, dahil sa hindi malinaw na dahilan na pagpapaliwanag na ating Senate President Chis Escudero na i-atras o hindi natuloy yung pagtalakay doon sa impeachment trial o sa impeachment case. At importante sa atin, sa mga Pilipino, yung ganitong usapin. Kasi hindi ito, although sinasabi natin na ito ay isang political process, pero ito ay napakahalaga sa ating bansa kasi social issue ito. So, kinakailangan ay malaman natin yung mga galaw at ginagawa ng ating mga politiko, lalong-lalo na dyan sa Senado. Kasi ang impeachment case ay usapin ito ng accountability ng ating Vice President. So, hindi naman ibig sabihin may impeachment ay tatanggalin na talaga o maaalis na sa posisyon ng ating Vice President. So, doon ay tatalakayin, makikita, mayroon bang dahilan para mapatalsik at hindi na mabigyan ng pagkakataon na manungkulan, no, sa anumang posisyon sa gobyerno ang ating pangalawang Pangulo. So, kaya dapat nating bantayan yung proseso na ito. Yung impeachment case ay hindi siya ordinaryong kaso. So, siguro ay hindi naiintindihan ng karamihan sa mga Pilipino yung patungkol diyan sa impeachment case. Ang mga opisyal ng gobyerno na pwede lamang gamitan ng impeachment case ay yung mga piling-pili lang ng mga kawani ng ating gobyerno. So, halimbawa, yung ating president, so siya ay impeachable officials ang tawag sa kanila. Kasama niya ang vice president, nandyan din yung mga constitutional commission, yung halimbawa yung COMELEC, yung CHR, yung Commission on Human Rights, yung COA. So, ilan yung sa mga example ng mga commission na mapapaalis lang sila dahil meron silang term limit. Mapapaalis lang sila sa pamamagitan ng impeachment. Then, dyan din kasama din sa mga impeachable official ay ang ombudsman. So, napaka-importante ng proseso na yun kasi yun lang yung paraan para mapanagot natin yung mga impeachable officials pamamagitan lang ng impeachment. Kaya doon sa pag-urong o doon sa pag-adjust ng schedule ng pagdinig o pagtalakay doon sa impeachment case. At ang dahilan ay may mga priority bills na dapat unahin. Parang hindi siya tumutugma doon sa sinasabi natin o ng Constitution na napakahalaga nung impeachment. Kaya nga, sabi doon sa Constitution, pagkatanggap ng Senado, dapat magsimula agad yung pagdinig doon sa nasabing reklamo o impeachment case. So, ngayon ay na-atras siya ng June 11. So, babantayan natin kasi yun na yung huling araw yata ng session ng mga senador at congressman. So, may mga issue sila na tatalakayin at may mga sabi-sabi na
ang impeachment case ay gustong patayin ng ilang mga kaalyado ni VP Sara dyan sa Senado. So, dapat binabantayan natin. Kinakailangan natin makita yung kilos, yung galaw, ano yung paninindigan ng ating mga senador. Para nang sa ganun ay mayroon tayong pagbasihan doon sa mga susunod na panahon. Kung sino ba yung mga politiko natin na ang kanilang ginagawa ay para lang doon sa kanilang sariling interes o kaya naman ay mga politiko na talagang ang iniisip ay ang kapakanan ng ating bayan. So, kinakailangan nating bantayan yon. Responsibilidad natin yon. Hindi dapat tayong mga Pilipino, kahit na tayo ay ordinaryong Pilipino lang o ordinaryong tao, hindi dapat natin isinasa isip na wala tayong pakialam doon sa mga proseso o sa mga social issues na yan. So, mayroon tayong responsibilidad. Kapag ang mga tao ay aware, kapag ang mga tao ay nakikialam doon sa mga isyung panlipunan na yan, ang mga politiko natin ay magiging conscious din, magiging maingat din sila doon sa pagdidesisyon at matutulungan natin silang magabayan kung ano ba yung tamang desisyon na kanilang gagawin kapag sa mga pagkakataong kinakailangan nilang mag-desisyon sa mga bagay-bagay na yan. So, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi kung mawawalan tayo ng pag-asa, ay wala tayong aasahan talaga sa ating mga politiko. So, kinakailangan natin silang bantayan, kinakailangan natin silang gabayan din, punain kapag may mga pagkakamali. At kinakailangan ang lahat ng proseso na nakalagay diyan sa ating constitution ay dapat na masunod. No? Huwag natin hayaan na paglaruan nila yung ating saligang batas. Kapag nakita natin na ganun ang ginagawa ng ating mga leader, so alam din natin kung ano ating gagawin sa kanila kapag dumating na yung mga pagkakataon na tayo naman ang magdidesisyon sa kanilang kapalaran at yan ay tuwing eleksyon.